Hi, good morning. Good morning, everyone. Good morning, grade one. No, my beloved grade one pupils. Okay, so today we're going to have our class, no? Pero si teacher lang yung involved kasi umuulan, malakas ang ulan, may bagyo, no? I hope you know that situation already, okay? So, we're going to start, no? Or I'm going to start discussing with you the subject in makabansa, no? Ayan. So, ayan. Hmm. Share na ako, ha? Okay. Ayan. Okay. So, again, welcome, grade one, to my vlog. Okay. So don't forget, no? Don't forget your school, Colegio de la Nuestra Señora de Guadalupe, meron Inc., no? Incorporated. Okay? Di ba? That is one of the information that you should know, no? Isa yan sa mahalagang impormasyon na dapat alamin nyo. Saan kayo nag-aaral? No? Pagka nahihirapan kayo, CNSB. Pero para mas kompleto, Colegio, dahan-dahan lang de la Nuestra Señora de Guadalupe Incorporated. Ayan. O, ano uling pangalan ng teacher mo? Baka hindi mo alam. O, anong school year natin ngayon? 2025-2026 or 2025 to 2026. Okay. Anong muling pangalan ng teacher? Ma'am Perla A. Bernardes. Ayan. So before anything else, let's pray first. Okay? Kasi it is very important, no? Not only during the time of crisis, not only during the time of calamities, but every day, no? I am encouraging all of you to pray, no? Palagi magdasal, no? Palagi kong sinasabi yan sa inyo before we start our classes, before we start our lunch or break time, no? During your snacks time, di ba? We always pray, no? And I hope you're also doing that at home, no, before you go to sleep. Okay? Ito lang yung prayer natin. Let us pray. Dear Heavenly Father, thank you for this wonderful day. We thank you for the gift of life and all the blessings. We are grateful for the chance to learn and grow. Please bless our teachers as they guide us and help us to listen, work hard, and be kind to one another. Fill our hearts with joy, our minds with knowledge, and our spirits with peace. May we use what we learn to make the world a better place. These all we pray in Jesus' name. Amen. Okay. As I've said, no, uh, for those who are non-Catholic, pag hindi kayo Katoliko, I am not obliging you to make sign of the cross, but just pray with us. No? Kasi I just want you to have a connection with our Creator, no? Yung naglikha sa atin. Okay? So, teacher will continue discussing.
Ayan. So, di ba, I usually ask you, what do you think is the weather today? Is it sunny day? Is it rainy day? Is it windy day or cloudy day? You know already the answer. It's yes, rainy day. Rainy day. Okay, good job. Oh, again, just to remind you so that you know already the days of the week. What are the days of the week? We usually start Sunday, wherein we go to church and we praise God. And then Monday, this is the first day of our class. Tuesday, it's a continuation. And then today is what? Today is Wednesday actually, no? Thursday, and then Friday is our what? Is our playing time, no? But it is also an assessment day wherein teacher will assess whether you have learned something from the lessons the teacher Perla taught you. Okay? And of course, Saturday, your rest time, no? And then maybe some of you are playing also during this day, okay? So again, these are the 7 days of the week. So can you recite with me grade 1? Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. Okay, so you know already our time, no? But I might not be able to follow the time. If you want, you can watch this video following 9 to 9:50. Okay? Ngayon, ayan, naku, magtatagalog na si teacher, no? Parang meron na akong maririnig na, what does it mean, teacher? Okay, pero kailangan natin gamitin ang ating sariling wika dahil ito po ay makabansa, no? Isa sa pagmamahal sa bansa ay ang matuto rin magsalita ng ating sariling wika. Okay, ano ang ating aralin to? Ang aralito natin ngayon ay ang mga pangunahing pangangailangan ng tao. O, alam ba ninyo kung ano yung mga pangangailangan ng tao? Una, syempre gusto ng lahat yan, pagkain, no? Ikalawa, ano? Damit. No, mahalagang damit. Syempre, tirahan at ano yung ika-apat? Naku, may idinagdag ang Department of Education. Meron din pala isa din pala sa pangailangan ay ang spiritual. At ako ay naniniwala din po diyan, no? Dahil pag ang tao ay may pananampalataya at siya ay malakas spiritually, siya ay ano, magiging matatag sa hamon ng buhay, no? Kahit anong mga challenges, anong mga trials, anong mga hirap, no? Sabihin kay mommy at daddy, don't worry, we will just pray and God will provide our needs. God will bless us. God, kung nakakumit tayo ng kasalanan, God will forgive us and God loves us. Okay? Ayan. So sa pagtatapos ng aralin, kayo daw mga mag-aaral, dapat ay ano, may kakayahang ano, natutukoy na ang pagkain ay isang pangunahing pangangailangan ng tao. Ayan, nakikilala ang masustansya at di masustansyang pagkain na ilalarawan ang kasuotan, no? Ayon sa panahon at gamit nito, no? Halimbawa, mainit, o kailangan ko bang mag-jacket? O malamig katulad ngayon, kaya si teacher, naka-jacket ako, o di ba? Ayan, na ibabahagi ang gampanin sa pangangalaga ng tirahan. Ayan, kailangan ng tirahan at napapahalagahan ang panalangin at pagkakaroon ng takot sa dakilang lumika bilang pangangailangang espiritual. Kaya nga kayo ay palagi kong tinuturuan na matutong manalangin, matutong magdasal. Alam niyo ba mga bata, katulad ni teacher, wala na akong mommy, wala na akong daddy, o sumalangit na sila. Pero nananatili akong matatag kasi kahit wala na akong magulang, nandito pa rin ang Diyos sa puso ko, no? At naniniwala ako na sa lahat ng ginagawa ko, ako ay tinutulungan ng Panginoon. Gusto ko yun ang gusto ko din mangyari sa inyo, yung connection sa God.
no? Ano mang relihiyon kayo, whether you are a Catholic, whether you are a Muslim, whether you are a Christian born again, or whether you are a Iglesia ni Cristo, a Seven Adventist, lahat po tayo, we are all children of God in one umbrella. Okay? Ayan. Now, let's explore! Ayan, mag-explore na naman tayo. Okay. O, alam mo ba kung ano-ano ang mga pangunahing pangangailangan mo sa araw-araw? Ano kaya yun? Bakit kaya kailangan mo ang mga ito? Alam mo ba kung ano-ano ang mga ito? Ha? Alam mo? Sige, nung kailan lang tinuruan ko kayo paano mag-drawing ng ano, di ba? Ng tomato. Magdo-drawing muna ng parang star sa gitna, kulayan ng green. Tapos magdo-drawing na ng circle. Tapos kukulayan na lahat yun ng orange, no? Ayan. Oh, so this is a tomato. Alam niyo ba na isa ito sa masustansyang pagkain, no? Ito rin, ano ito? Mango o mangga, no? Eh yung French fries, di dyan masustansya ba yun? Kasi potato naman po yun, okay? Ayon po, no, sa kagawaran ng edukasyon or sa Department of Education, ang French fries ay nabibilang sa ano, sa junk foods, no? Paminsan-minsan, halimbawa, ay, gusto kong ano, mamasyal. Tapos pupunta kami sa Jollibee, kakain ng French fries, kahit si teacher, ginagawa yun. Pero yung araw-araw mong kakainin, wag, no? Hindi yan makakatulong sa kalusugan natin, okay? Candy. Ay, teacher, ano, paborito ko po yung candy. Take note, your teeth, no? Di ba? Kailangan pangalagaan ng ngipin. Okay, paminsan-minsan ulit pwede. Pero yung magiging bahagi na siya, hindi na ako kakain ng kanin, hindi na ako kakain ng ulam, candy na lang, sapat na. Ay, wag na wag. Okay, paminsan-minsan, sabi nga ni teacher, pwede naman, no? O ano to, eggplant or talong, no? O, isa ito sa, ano, masustansyang pagkain. Eh, paano naman po, teacher, yung cake? Ang cake, again, pwede yan, lalo na kung birthday mo. Alam mo naman, hindi nyo man lang ako ititreat with cake, di ba? Pwede naman po yun. Pero tandaan, pag ito'y kinakain araw-araw, o di kaya hindi ka nakakain ng ibang pagkain, puro cake na lang. Oops, no, no, no. Ayan, hindi makakaganda sa ating kalusugan. O, ano yun? Eh, ito, milk. Ay, pwede ito. Ayan, pwede po ang milk o gatas. Ito ay ano, ang palusog ng ano, ng bones o buto natin. Okay? Calcium, no? Source also of calcium. O, eh ito, ay, oo, yan po ay ano, bagyo cabbage. Ayan, no? Isa yan sa vegetables. So, nakakatulong po ba ito? Yes, oo. Basta fruits, vegetables, nakakatulong yan ha. Eh, ito teacher, meat po ito. No? Sa aming matatanda na, usually umiiwas na kami diyan, lalo na yung mga fatty foods, no? Lalo na pag high blood may diabetic na, ayan. Pero sa inyong mga bata, okay pa yan because that's protein, no? At isa din yan sa nakakatulong sa atin sa paglaki, no? Oh, we have three kinds of foods. Go, grow, and glow. Yung mga go, pag kumakain tayo ng carbohydrates like rice, bread, ayan, no? Tsaka magbibigay ng heat, no? Heat energy sa atin. Pag grow naman, yung mga protein, no? Like milk. No, wala nga lang akong egg dito. Like meat, ayan, pwede yan. Fish, yan, pwede yan. No? Para ano? Para tayo ay lumaki. Okay? And of course, the glow food. Ano naman ang glow food? Ang glow food ay basta any fruits or any vegetables. Lahat ito ay glow food. Okay, ayan. Sino gustong maging maganda? At gustong maging gwapo. Ayan. So, you have to eat and you have to learn eating vegetables and
goods, no? Kung gusto nyo maging maganda at gwapo. Okay? So, yan. Isa ito sa pangangailangan natin, ha? Tandaan niyo yan. Sige nga, subukan nga natin. Okay. So ito, pwede nyo naman itong hindi na ipa-print or kung gusto nyo namang ipa-print pa para nakikita nyo yung picture, pwede naman. Or pwede nyo na lang ilagay yung sagot ninyo sa makabansa notebook. Okay? So sabi kasi dito, alin ang mga kailangan mo para mabuhay? O, lagyan daw ng check ang kahon at X naman ang hindi. Ayan, number one. Ano ba ito? Sabi dito, bag daw to. Kailangan ko pa ba ng bag para ako mabuhay? Ayan, no? Gusto ko ginagamitan ng critical thinking, no? Parents, hayaan kung sila yung nag-iisip, no? As much as possible, I am trying them, no? Kaya nga ako hindi ko iniiwan ng grade 1 because grade 1 also is the foundation, no? Of our pupils, no? When they grow up, they will already develop their critical thinking, no? So, yung bag nga ba, kailangan ko ba to para mabuhay? O, hayaan niyo po sila mag-isip, no? Ngayon kung hindi, yun, pwede niyo, nagkamali sila, pwede niyo silang gabayan. So, bakit mali yung sagot nila? Okay, eto, pagkain. Oh, pagkain. Kailangan ko ba to para ako ay mabuhay? Damit. Oh, kailangan ba to para mabuhay? Okay? Oh, yung ano, yung bisikleta, kailangan ba to para mabuhay? Oh, yung bahay, kailangan ba to para mabuhay? Okay, so ano pong gagawin natin? I-check, no, ang kahon. O di kaya, sulat nyo lang 1, 2, 3, 4, 5, tapos sulat nyo kung check or X ang sagot ninyo. Okay? Okay. Ngayon, may gawaing pangpangkatan dapat ako eh. Mag-grouping sana ako, no? Pwede ko silang i-grupo sana. Kaya lang, dahil nga tag-ulan, hindi na nata natin ito magagawa. So, ang pwede natin gawin dito, ayan, sasagutan niyo na lang to, no? Sagutan niyo na lang sa sarili ninyo kung ano nga ba ang tamang sagot. Kasi sabi dito, alam niyo ba, kung ang iba't iba, ano ang iba't ibang kasuotan. Sabi dito, bumuo daw ng dalawang pangkat, pero dahil hindi na natin, pag sinabing pangkat, groupings, no? Hindi na natin to kayang gawin. So, instead na pangkat A, so activity A na lang, activity B. So, sabi dito, bilugan ang tamang kasuotan kapag mainit ang panahon, ikahon naman kapag malamig. Yan. So, ibig sabihin ng bilugan, circle. So, you're going to circle, no? The clothes that we use for summer or if it is, hot days, no? Mainit. Okay? How about, ito naman, ikahon naman kapag malamig. O, ang ibig sabihin ng ikahon, minsan di po nila alam yun, pakiguide po sila doon, iba-box, no? Box daw natin yung mga damit o kasuotan na ginagamit pag malamig. Katulad ni teacher, di ba? Naka-jacket ako kasi malamig, no? Ayan, so bibilugan, iba-box natin yon, no? So again, circle, yung ginagamit pag mainit ang panahon, box o ikahon yung ginagamit pag malamig ang panahon. Okay po? Naintindihan? Okay, very good. Next, sabi dito, ah, ito naman yung activity B nila, no? Kulayan daw, no? Ang kasuotan, lipat ko muna yung mukha ni teacher. Kulayan ang kasuotan na gagamitin mo kung ikaw ay papasok sa paaralan. So, titigan mo mabuti. Ito ba ginagamit ko kung papasok ako sa paaralan? Ano yung ginagamit pag pumapasok sa paaralan? Di ba? Uniforme. Okay, uniform, di ba? So, uniform ba to? Oh, eto, uniform ba to? Eto kaya, uniform ba to? Ay, eto. Ay, parang uniform itong pambabae. At ito rin, parang uniform na panlalaki. Di ba?
Okay, so sabi, hulayan lang ang kasuotan na gagamitin kung ikaw ay papasok sa paaralan. Okay? So ngayon, tananan, sabi nga natin, ito na ang mga pangunahing pangangailangan ng tao. Ayan. Sige nga, basahin nyo nga. Ano ito? Ayan, tama. Very good. Okay, pagkain. Tama, pagkain. Oh. Napansin nyo ba? Wala ako ditong chichirya, wala ako ditong candies. Kasi pag sinabing pagkain, dapat alam natin yung mga pagkain na nakakapagpalusot sa ating katawan. Okay? Pangalawa, damit o kasuotan, iba't ibang uri ng damit. No? Siyempre, tahanan. Ayan, kailangan natin ng tahanan, no? Hindi tayo mabubuhay, hindi tayo, baka tayo ay magkasakit, wala tayong tahanan, di ba? At siyempre, spiritual, no? May mga tao, alam niyo, mga bata, sabihin ko sa inyo, may kilala ko dating estudyante ko. Matagal na si teacher nagtuturo. Alam niyo ba kung ilang taon na ako nagtuturo? Baka hindi maniwala yung grade 1. Ano, sabi siguro, ang tagal na pala ni teacher nagtuturo. Ano na ako, 27 years nang nagtuturo si teacher. Alam mo, may estudyante ako dati. Mayaman sila. Marami silang pagkain. Kompleto sila ng kasuotan. May tahanan sila. Pero dahil ang pamilya nila busy, hindi siya naturuan ng pangangailangang spiritual. Lumaki, lumaki, no? Nako, naiba yung landas niya. Hanggang isang araw na-realize niya na parang marami pa rin kulang. Kahit mayaman sila, marami pagkain, maraming damit, magandang bahay. Bakit ganon? Hanggang alam niyo ba kung ano nangyari sa batang yon nung siya ay lumaki na? Nakita niya yung maraming kakulangan, lalo na busy yung magulang niya, palagi nasa abroad. Nagpakamatay siya. No, bakit? Ano kaya ang kulang doon? Tama, ang kulang doon yung ating connection, yung ating Diyos. No, kulang siya sa pananampalataya na ay may Diyos pala na kahit na ang magulang ko ay nasa abroad o pag ikaw ay may Diyos, iintindihan mo yon na ang magulang mo mahal ka kaya sila nagtatrabaho kaya kahit hindi ka nila naaasikaso ay mahal ka, no? Ipinaiintindi yun ng banal na espiritu. Tayong Katoliko, meron tayong Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, di ba? Yung Diyos Ama, alam natin na ito yung lumikha ng lahat. Diyos Anak, si Jesus ang ating tagapagligtas. At ang Diyos Espiritu Santo, ito yung naggagabay sa atin, yung ating paraclete or partner sa buhay, na nagsasabi sa atin kung ano yung tama at mali. Ha? Oh, mali yan. Di ba? Minsan, nararanasan niyo ba yon mga bata? No? Na pag nagdasal ba, naku Lord, sorry po kasi ganito. Tapos mamaya-maya, tuturuan ka ng Espiritu. Sige, mag-sorry ka na kay mami mo. Sorry ka na kay daddy mo, di ba? So kaya, ang Department of Education or ang pagawalan ng edukasyon ay idinagdag ang pangangailangang espiritual para kahit na ikaw ay may pagkain, may damit, o may tahanan, o kung minsan kulang man sa pagkain, kulang man sa kasuotan, maliit man ang bahay, pero kung may Diyos ka na pinapaniwalaan na ikaw ay mahal, hindi ka maliligaw. No? Ikaw ay magiging matatag na tao. Ikaw man ay lumaki at maging isang professional na someday. Matututo kang tumayo sa sarili mong paa. Yan. Yan, sinishare ko yan sa inyo, grade 1, alam niyo kung bakit. Yan din yung sinasabi ko sa mga anak ko. No? Gusto ko yung connection niyo sa Panginoon, intact. No? Mawala man kaming nanay at tatay nyo, pag alam nyo na may Diyos kayong kinakapitan, hindi kayo panghihinaan ng loob. Kaya kayo pag may konting problema, no? Huwag iiyak, no? O kung iiyak dahil may nararamdaman, pwede, no? Pero lakasan ng loob, no?
Kapit sa Panginoon, Jesus, alam ko po, tutulungan niyo ako. Kayo po yung nagligtas sa amin. Okay? Sige, tuloy natin. So sabi dito, syempre, pag may pagkain, may tubig. So, alam nga naman paghiwalayin yon. So yung tubig at pagkain, kailangan mo ng tubig at pagkain upang mabuhay. Ito ay magpapalakas at magpapalusog sa iyo katawan. Kailangan natin ang masustansyang pagkain upang maging malakas at malusog ang ating katawan. No? Mahal magkasakit, mga bata. No? Kaya wag nanaisin ang magkasakit. Matutong kumain ng masustansyang pagkain. Okay po? Kausa? Okay. Ngayon, pagdating naman sa kasuotan, sabi nga dito, ang damit ay nagbibigay ng ano? Protection. Okay? Pinoprotektahan niya. Isipin mo, lumabas ka. Wala kang damit, mainit o maulan, o wala kang protection, di ba? Masusunog ang balat. Kung maulan naman, mababasa ka. Ano mangyayari? Magkakasakit. Tama po ba? So may kasuotan para sa mainit na panahon, mayroon din para sa malamig na panahon. Iniaakma ang kasuotan batay sa ari, ay batay sa uri, no, ng gawain. Sabi naman po, okay? Nagsusuot tayo ng damit sa iba't ibang okasyon at gawain. Tandaan mga bata ha. Pag kayo pupunta sa simbahan, hindi kayo magsusuot ng pangtulo. Pag kayo ay pupunta sa school, hindi naman kayo magsusuot ng gown. Tama ba? Pero pag kayo naman ay pupunta sa mall, hindi naman kayo magsusuot ng pangsimba. No? So, may iba't ibang kasuotan na naaayon sa iba't ibang okasyon. Okay? So, dapat magabayan kayo doon ng inyong mga magulang. O halimbawa, pinasusuot ka ng pantulog, pero pupunta ka sa birthday party, o sabihin mo, Mami, ba't parang pantulog yata ito o pambahay ito? Wag po ito, Mami. No? Meron naman po yata akong maayos na damit yan, pang party. O di kaya, papasok ka sa school, no? Nakalimutan ng, ng parents mo. No? Kasi may nangyaring gano'n sa amin sa kinder. Nakapadyama pa yung bata. No? So, nawala siguro sa isip nung nag-guide, no? Guardian. Oh, mami, hindi po ito. Actually, mga bata, may uniform na design ang CNSD. Bago po, bagong uniform. Kaya lang, for the making pa, no? Ayan. Kaya, hintay-hintay lang po tayo. At syempre, mahalaga din ang tahanan. Ang tahanan ay ano, nasisilungan, no? Nasisilungan mo sa panahon ng ano, tag-ulan. Hindi lang tag-ulan. Siyempre, tag-init din, no? Dito tayo natutulog at namamahinga. Sa ating tahanan din tayo naliligo at nagbibihis. O imaginein mo nga, kung wala kang bahay, tapos naiihi ka na, saan ka pupunta? O gusto mong maligo, saan ka pupunta? Oh, kaya ipagdasal natin, no? Lalo na sa panahon ngayon ng kalamidad, maraming tao ang nawawala ng bahay, kawawa sila. So let's pray for them. Okay? Yun ang ating pwedeng gawin. O kung meron kayong maidudonate ng mga slightly used na gamit, o mag-donate kayo ha. Ayan, gusto ko mamulat kayo sa pagtulong sa kapwa. Okay? So dahil sa kumakalat na sakit ay dapat tayo manatili sa ating mga tahanan, no? Hindi yung kahit umuulan, mami, punta tayo sa mall. Mami, punta tayo sa ganito. Huwag na. Okay? No? Magstay na lang sa bahay, no? Para maiwasan ang sakit. Okay? Ngayon, subukan ko nga kayo mag-analisa. Ayan, mag-analyze. Let's analyze, no? Aling pangangailangan ng tao ang tinutukoy sa bawat bilang? Isulat ang letra ng tamang sagot sa kahon. Oh, anong gagawin ninyo? Pwede ring i-print, pwede rin namang hindi i-print. No? Pag may printer, pwede magpa-print sa parents. Pero kung wala naman, pwede naman tong sagutan sa makabansa. Ang pinasusulat ko lang ay ang letra. Ano yung letra? Letter, di ba? Hmm. So ito ay nagbibigay sustansya sa ating katawan. Ano kaya yung nagbibigay sustansya? Ops, critical thinking ulit.
Isip-isip, bahay ba yun? Masustansyang pagkain ba yun? O damit? Di ba? O, isusulat niyo lang yung letter lang, ha? O, pangalawa, ito ang ginagamit sa paliligo at paglilinis ng katawan. Ay, ano bang ginagamit pag naliligo? Tubig ba? Okay? Kape? Naku, init nun. O vegetables, ginagamit ko to sa paliligo. Isip-isip. Okay? Ikatlo, ito ang lugar kung saan natutulog at namamahinga. Ay, saan ba kayo namamahinga? Saan kayo natutulog? Di ba? Sa school ba? O, sa tahanan ba? Sa bahay nyo? O sa simbahan? Ayan. Sulat ulit ang letter, ha? Ang ikaapat naman, ito ang isinusuot panlaban sa init o lamig. Ay, naku, mainit o malamig. So, ano ang dapat isuot? Isuot, ha? Isuot, isip-isip. Ano ba ang isinusuot? Payong, damit, o sapatos. Sabagay, sinusuot ang sapatos. Pero ito ba ay ginagamit panlaban sa init o lamig? Ayan. At ang ikalima naman, ito ang dapat kainin upang maging malusog. O, para daw maging malusog ka, ano dapat mong kainin? Chocolate? Lagi ba dapat kakain ng chocolate? O, ito, chichirya at saka soft drinks. Bawal pong magbaon nito, no? Minsan-minsan, no ba? Pwede. Pero, most of the time, bawal po, no? Tapos ito, ano to? Masustansyang pagkain. Ayan. So, inaasahan ko, mga bata, kay beloved grade 1 pupils, na matutukoy nyo ang tamang kasagot. Na isusulat ang tamang letra sa inyong kwaderno o sa inyong sagutang papel. Okay? Ayan, depend na tayo, no? Inilagay ko itong pang-apat na pangangailangan sa deepen. Kasi pag sinabing deep, no? Deep pen, no? Pinapailalim ko na, ayan, pinapalalim ng inyong kaalaman. Okay, no? So bilang mag-aaral, alam niyo ba, may isa pa tayong pangangailangan. So bukod doon sa pagkain, kasuotan, at tahanan, meron pang isa, dinagdag ng Department of Education, no? Ngayon lang, kaya revised, matatag curriculum ito. Sabi nila, no? Alam nyo na tayo ay likha ng Diyos. Lahat tayo ay nilikha ng Diyos. Agree ba kayo doon? Agree. Very good. Dapat lang, no? Oh, na may kapal. Anumang relihiyon meron tayo, dapat nating irespeto at pahalagahan. Iyon, isa pa yon mga bata, na gusto kong integrate dito sa pangangailangan spiritual. Huwag mong sabihin, ay siya kasi Iglesia ni Cristo, hindi siya maliligtas. Ay siya born again, hindi siya maliligtas. Ay siya Katoliko, hindi siya maliligtas. Ay siya Muslim, hindi siya maliligtas. No, no, no. No, let's respect one another. No? Kung sila ay magdasal, kailangan magbow. Let them be. Respect. Yung Catholic, kailangan mo na mag-make sign of the cross. Respect. Yung iba, kailangan lang nilang ipikit ang mata. Okay lang yun. No? Ang importante, we respect one another. No matter what religion we belong, no, remember that we have the same, no, even the Muslim, they call their God as Allah. Okay? But still, I told you, we belong to the same umbrella. No? Tayo ay nasisilungan ng iisang payong ng Diyos. Okay? So yan, no? Nakikita nyo? O iba-ibang pamamaraan man ang kanilang pananalangin ay lahat tayo ay anak ng Diyos. That's why we have to respect one another. Okay? Okay, valuing. Ay, ano ba yung valuing, teacher? Ito na yung pagpapahalaga, no? Na gusto kong tandaan niyo. Dito. Okay. Ang mga pansariling pangangailangan ng bata ay, ano?
Yes, pagkain. Ano pa? Yes, damit. Ano pa? Tirahan. Ano pa? Yes, pangangailangang espiritual, no? May iba pa pangangailangan pansarili ang bata, gaya ng, syempre, no, i-unpack ko lang ito. May iba pang pangangailangan ng bata, mga gamit panlinis ng katawan, mga gamit pampaaralan, gamot at bitamina. Ayan, kailangan natin, syempre, kailangan natin ng sabon, ng toothbrush, di ba? O, kasi kung wala tayo nito, paano magiging malinis ang katawan? Kailangan natin ng lapis, kailangan ng bag, kailangan ng kwaderno, ng pad paper. Naku, lalo na ang pad paper. Napakalaga po nito sa akin, magulang, para sa pagpa-practice writing nila. Pagdating po ng third quarter, ang mga grade 1 po ay nagpa-practice na ng cursive writing. Okay? Gamot at vitamina, no? Ang gamot. Kaya kayo, huwag kayong iiyak pag pinaiinom kayo ng vitamins, makakatulong yan sa inyo. O di kaya pag may sakit, aawayin pa ang mami at daddy bago inom ng gamot, paano kayo gagaling? Tama ba? Kaya kailangan matutong sumunod sa mga magulang, okay? Kailangan din ng bata ang pagmamahal at pangangalaga. Kaya yan, no? Mga magulang, kailangan ipadama sa mga bata ang pagmamahal at pangangalaga. Eh, teacher, pinapagalitan naman ako ng mama ko, tsaka ng papa ko, ng mami ko, o ng daddy ko. Alam niyo ba na ang pagpapagalit dahil ikaw ay gumagawa ng kamalian ay isa ring ekspresyon ng magulang na ikaw ay mahal nila. Kasi kung hindi ka nila mahal, hayaan ka na lang nila. O, pag sinabihan ka, o wag ka dyan, huwag kang dumaan dyan kasi madudulas ka. Pagmamahal yon. So, hindi yon pagalit. No? Ay, huwag kang kumain yan. Makakasama yan sa iyong katawan. Pagmamahal ulit yon. So, mga bata, no? Ang pagmamahal ay hindi lang ay very emotional, no? Na kailangan palagi nakayakap si mami, kahit na ang mami nyo ay wala sa tabi nyo, mahal kayo niyan. Mahal kayo ng daddy nyo. Kaya sila nag-work. Kaya nga, di ba, palagi ko kayo nire-remind, be sure that all your things are in your bag. Kasi yung parents nyo ang nagpo-provide niyan. Okay? At if you are not going to do that, it means you do not love your parents. Right? Kaya sinasabi ko yun sa inyo pala. Ang malusog na mamamayan ay kayamanan ng bansa. Alam nyo ba na may kasabihan? Ha? Health is wealth. Ibig sabihin, ang kalusugan ay kayamanan. Kaya kailangan panatilihin ang kalusugan. Yan, no? Panatilihin maging malusog ang pangangatawan. Okay, ngayon, meron na ulit tayong gawain, ikalawa. O, ganun pa rin, pwede pong isulat ulit ito sa kwaderno lang ng, makabansa, no? Isulat ang letra ng tamang sagot ulit. Tapos, lagyan uli ng number. Yan, no? Hayaan uli ng mga bata ang sumagot, no? Pwedeng gabayan, pero hayaan sila ang sumagot. Pag mali, pwede nyo ipaliwanag. Bakit mali? Okay? Dapat tayong kumain ng wasto upang lumaking malakas at malusog. B, maging masaya. C, maging matalino. Alin kaya ang tamang sagot? Hmm? Pag kumakain daw ng wastong pagkain, magiging yan? A, B, or C? Sulat ang tamang sagot. Okay? Number two, kinakailangan ng tirahan bilang bakit kailangan ng tirahan? No, A, sustansya sa katawan, okay? Protection sa katawan, o masisilungan. Ayan. Okay. Number three, or ikatlo, magsuot ng angkop na kasuotan upang A, protection sa katawan. B, maging malusog ang katawan. At C, makapagpahinga. Hmm, ano ang dapat na sagot?
Kaapat, mahalagang matutunan natin ang manalangin upang ano? Bakit nananalangin o nagdarasal? A. Lumalaki tayong salbahe? O, pag ikaw ba ay madasali, nagiging salbahe. Ay, ganun ba yun? Maging matapang sa pakikipag-away? O, palaging nakikipag-away. Ganun. Kaya nakita nyo, kayo pagka kayo, may konting away-away, nakaawat agad si teacher, di ba? Kasi ayaw ng Diyos, no? Na tayo ay nag-aaway-away. Kailangan peaceable tayo, no? We have to love peace, okay? Maging malapit sa Panginoon. O, ano sa palagay nyo, bakit nananalangin o nagdarasal? Okay? Ikalima, mahalagang makapag-aral upang bakit tayo nag-aaral? No? A, makakaiwas tayo sa lamig. Yung ba yun? May connection ba sila? O, marami tayong matututunan sa buhay. Hmm? Okay? Maging malakas at masigla. Ayan. Isip-isip kung alin ang mas pinaka ah, ano bagay na sagot, no? Or appropriate answer. Malalim yung appropriate, no? Correct answer. Yeah. At dito naman sa performance task number 2, guguhit kayo ng pangunahing pangangailangan. Tapos, kukulayan nyo ito. Pwedeng magguhit ng isang prutas o ng isang gulay, yung kaya nyo lang, no? At ako naman, hindi naman din nga ako kagalingan mag-drawing eh, no? Basta kailangan lang, pag sinabi mo, ito po ay mangga, no? Mukha talagang mangga. Huwag yung mangga na mukhang banana. Di ba? Okay. Ito po ay bahay. Ayan. Kasi kailangan ng tirahan. Ito po damit. Okay. Tapos pwedeng i-drawing ang sarili na nagdarasal. O di kaya pwede rin naman simbahan. No? Pwedeng drawing kayo ng simbahan nyo, kung ano yung itsura ng simbahan nyo. Kahit na simple lang. Teacher, hindi ko pa kaya, no? Okay lang po yun. Kung ano lang yung kaya nyo. Tapos, mahalaga din na maipresenta nyo yun sa klase, no? Okay, kasi magiging 10 points yun, okay? O, halimbawa, bakit mangga? Alam niyo ba si teacher? Ako din ay, aside from being an educator, I am also a philosopher. Kaya ang isang bata, tinuturuan ko na, ngayon pa lang na pag sumasagot sila, kailangan, alam nila bakit yun ang sagot. No? Ayoko nang basta, yun ang sagot, kasi ito, sagot ko eh. Huwag ganon. No? Ito po ay mangga, o ito po ay gulay, dahil ito po ay nagpapalusog ng aking katawan. Kahit gano'n lang. Ito po ay bahay para po may masisilungan ako at ang aking pamilya. Ito po ay damit para po maproteksyon na ng aking katawan. No? At kailangan din po natin ang magdasal para tayo po ay mapalapit sa Panginoon at maging matatag. Ayan, kaya nga matatag curriculum. Okay, no? Ito nga ang tinuturo ko sa inyo ay revised matatag curriculum, no? Okay. So, ayan. Ngayon, magpapaalam na ako. Okay. So, I hope na may naintindihan kayo sa lecture ko, sa inyong asignatura, matatag at curriculum makabansa. Ayan, yun yung makabansa. Okay. Bye. See you to the next video. Okay.